American Bully na XL, pinag-aaralan ngayon na iban ng UK at isama sa listahan ng mga banned breeds. Noong 1991 kasi naglabas sila ng 4 na breeds na binaban sa UK. Hindi pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng aso ang mga tiga-UK. Yung American Pit Bull Terrier, mga pit bulls. Yung Tosa Inu or Japanese Tosa from Japan, na breed yan. Yung Dogo Argentino, isang puting aso na malalaking aso din yan. Parang medyo mukhang bully din ang itsura niyan pero mga puti sila na malalaki from Argentina. And yung Fila Brasileiro, no, from South America din yan. So mga originally mga fighting dogs kasi yung mga yan. So noong 1991 naglabas sila ng batas na iban yung mga breeds na yan. And ito kasi nangyari, no, nung kahapon lang, September 11, 2023, may isang dalagita, 11 years old, na hinabol ng isang American Bully na XL at kinagat sa kanyang kamay, winagwag, tapos kinagat pa siya sa balikat, tapos yung mga tumulong sa kanyang dalawang tao ay pinagkakagat din. And 2 years ago lang, noong 2021, may isang napatay na 10-year-old na bata sa UK din, sa Wales, na namatay dahil sa American Bully din na XL. So, tinitingnan nila ngayon to, mga aso kasi itong mga American Bully XL, na yung American Bully, pinalaki nila, nagdagdag siguro sila ng ilang mga breeds para lumaki yung aso, and tinatawag na ngayon nilang XL yan. So, usong-uso yan ngayon kasi may mga sikat na mga American Bully XL kagaya ni Hulk, no, sa US na napakalaking aso. Mabait yon, pati pamilya, no, napakalambing. Pero yung mga ganitong pangyayari, talagang nagkakaroon ng unfair daw, na allegedly unfair, na paningin ng mga tao tungkol sa mga breeds na ito in general. Although inaamin naman po natin hindi lahat ng mga members ng mga dog breeds na yan ay ganun ang ugali. Kagaya ng si Parker ko, meron ako American Pit Bull Terrier, si Parker, at iba pang mga aso namin sa Manalo Canine ng mga pit bulls. We also have bullies. We also have Rottweilers, Belgian Malinois, mga supposedly mga aggressive dogs yan. Pero hindi naman silang lahat aggressive. So ang sinasabi lang natin, no, meron kasing mga ganitong pangyayari. And siyempre, pag ibang tao lang yan, hindi, ano lang yan, freak accident lang yan. Pero kung nangyari sa iyo, no, imaginein mo, kung nangyari sa sarili mong anak, hindi man mako-concern ka na. Yan po ang nangyari kasi dito sa mga pamilya na nagkaroon ng mga ganitong insidente dito sa UK. And I'm sure you know some people dito sa Pilipinas din. No? May mga nakikita tayo sa news, social media, na Belgian Malinois, di ba? Talagang ayaw bitawan yung rider ng motorsiklo. At kawawa talaga. So may mga ganyan, mga cases, hindi lang isa yan, hindi lang andaman yan. Maraming mga unreported cases, nakikita natin sa social media dahil sa paglaganap ngayon ng mga videos, ay naikakalat din po yan. So, ang para sa akin, no, hindi naman kailangan na i-generalize yan. But there should be regulations in place. Hindi dapat iban yung mga breeds na ito dahil they serve a purpose naman. Kung kailangan mo ng guard, these are good guard dogs. Kung kailangan mo ng protection dog, these are good protection dog breeds. Pero, ito ang pero, no? Kagaya ng paghawak ng baril, hindi dapat lahat ng tao ay bigyan ng lisensya or karapatan para humawak ng mga ganyang mga klaseng aso. Lalo na kung wala kang capacity, hindi ka naman talaga marunong humawak ng mga dogs na aggressive. Ang dami pong ganyan, sa totoo lang. I could say mga hundreds or thousands of people dito sa Pilipinas ang may hawak ng mga aggressive dogs, hindi nila alam kung anong gagawin. Kinukulong na lang nila sa maliit na kulungan, hindi nila makontrol at minsan talaga nakakadisgrasya kapag nalilingat sila or hindi nila na-secure ng maayos yung aso. It could happen, no? It happens. So I would say I would be for, no, kung merong regulation man na gawin na lahat ng mga owners ng mga ganitong mga breeds ay kailangan dumaan muna sa seminar or training, pati yung aso dumaan muna sa training, at magkaroon ng regulation sa pag-own nito based on doon sa kagaya din sa mga binibigyan ng mga lisensya sa barel, no. Kagaya sa amin din, binigyan kami ng lisensya ng Krame for canine security. Dumadaan muna sa neuropsycho evaluation. May test yan. Kailangan pilapan mo yung test doon ka sa mismong mga accredited test centers nila or doon mismo sa Krame. Pag pumasa ka doon, tsaka ka palang pwedeng bigyan ng lisensya sa barel or sa canine. I think kailangan meron din gano'n, no? Hindi pwedeng mga sintu-sintu ay mag-alaga ng mga ganyang klaseng aso sa bahay nila o yung mga merong
alam niyo yun, may drug problem or may problem sa intoxication or alcoholism. I don't think na qualified yung mga ganong klaseng mga tao na humawak ng mga asong aggressive. Lalo na, 'di ba? May mga pwedeng madisgrasya. Okay lang kung sila lang madisgrasya, bahala sila sa buhay nila, pero kung may mga kagaya niyan, mga bata na didisgrasya dahil sa mga aggressive na mga dogs at hindi kayang kontrolin ng owner, alam niyo yun, it's a very very big problem kapag merong mga ganyan. Alright, so that's my take. Sana po ay wag niyo masamain. Kung masamain niyo man, I don't care. Lagay niyo sa comment sa baba kung meron kayong against mga sinabi ko. And I would say I would like to think of myself as an authority on this. Manalo K9 po kami. If you don't know, no, Manalo K9 has been breeding working dogs. I've been breeding working dogs since 1996 noong nasa UP College of Veterinary Medicine pa ako sa UP Los Baños. Nag-breed na ako ng mga Rottweilers, pero noong 2007, sineryoso na namin yung business and we've been supplying dogs sa military, sa police. Kami nag-supply sa Philippine Coast Guard ng 252 dogs nila, sa Philippine Army, Philippine Marines, Malacanang sa Presidential Security Group, at iba-iba pang mga security units, K9 units dito sa Pilipinas, like sa Okada, Soler, Resorts World, sa Subic, sa Clark, and also internationally sa Iraq, sa Afghanistan. Nagpadala na tayo ng mga K9 teams dyan, and mga handlers pa rin, nagtitrain din kami ng mga handlers. So I would say I'm an authority on this. Meron kami lisensya from Camp Crame as a K9 service provider, K9 security. So I hope na pag isip-isipan nyo ito, huwag kayong kukuha ng mga aggressive dogs unless talaga qualified kayo at kaya nyong panindigan na ma-handle nyo yung mga ayos yan. If you have an aggressive dog or a dog with aggressive tendencies or puppy pa lang yan and napoperceive mo na pwede magkaroon ng aggressive tendencies yan, kung hindi mo pinatrain yan at hindi mo tinuruan yung sarili mo na i-handle ng maayos yung aso nyo, you're doing something so irresponsible and potentially life-threatening. So please, be responsible, lalo na kung yung mga aso nyo ay ganyan. Of course, may mga aso din na pwede mangagat, kahit mga poodle, toy poodle, kahit shih tzu yan, kahit aspin yan, mga askal, nangangagat din yung mga yan, pero hindi kasing lala kasi kung yung aso mo ay talagang bred to almost lock their jaws, di ba? Wala naman talaga nagla-lock jaw unless may tetano ka siguro, pero yung sobrang lakas ng puwersa, ng bite force ng mga dogs na yan, I think they should be regulated kasi hindi mga ordinaryong aso yan. These are dogs that can kill. Yes, yun po. Maraming salamat po.